Sa iba pang mga balita, isang third-year law student mula sa San Beda College sa Alabang ang pangunahing suspect sa pagkamatay ng hazing victim na si Mark Andre Marcos. Si Gian o Gian Angelo Veluz na may-ari dumano ng farm kung saan naganap ang hazing na ikinamatay ni Andre. Naghain na ng reklamo ang pulisya laban kay Veluz at sa dalawa niyang kasambahay na diwanoy nagdala kay Andre sa ospital. Pero hindi pa matukoy ng pulis ang kinaroroonan ng mga suspect. May report si Pia Arcangel. Sa kondisyong wag nang ipakita ang kanyang mukha, pinayagan ng pamilya ng hazing victim na si Mark Andre Marcos ang GMA News na ipakita ang mga litratong ito. Dito kitang-kita ang mga malalaking pasa sa kanyang mga braso at hita. Kuha ito noong panahong nag-aagaw buhay siya sa De La Salle University Medical Center nitong Lunes bago siya tuluyang mamaalam dahil sa multiple organ failure. Kanina, bumalik ang mga otoridad sa ospital. Dito nakausap nila ang isang gwardya na naka-duty ng dalhin ng biktima sa ospital. Kwento ng gwardya, gabi ng Lunes, July 29, nang makita raw niyang binaba si Mark mula sa isang L300 van ng dalawang lalaking may kasamang dalawang babae. Agad daw umalis ang mga ito na mailagay na sa stretcher si Andre. Sa tulong ng isang composite artist na iguhit ang mukha ng isa sa mga lalaking nagbuhat umano sa biktima. Ipinakita ng pulisya sa gwardya ang isang larawan ng grupo ng mga lalaki at ipinaturo sa kanya kung sino ang naalala niyang nagbuhat sa biktima. Ang kanyang itinuro, ang third-year law student ng San Beda, Alabang na si Gian Angelo Veluz mula sa underground fraternity na Lex Leonum. Ang ginawa ng tinuruan? Ano ginawa ng buhat ng student? Nagay nila ako sa yan pong nakadilaw, naalala niyo talaga yung siya. Siya po yung nagbuhat. Maputi. Napaka-importante itong salaysayan ng ating security guard dahil siya mismo ang nakakita nang dumating itong mga yung dalawang kalalakihan na nagdala kay Mark Andre sa hospital. Si Veluz ang itinuturo ngayong pangunahing suspect. Ayon sa PNP, mayroon silang testigo na nagsabing nasa farm si Gian nang mangyaring initiation rites. They were heard shouting, screaming, and some were moaning. Tapos nagtatawanan daw sila. Kanina, formal nang inihain ng Cavite PNP ang reklamong paglabag sa anti-hazing law at murder laban kay Veluz at kasambahin nilang sina Soledad Sanda at Marlene Guadayo. Sina Sanda at Guadayo ang kasama raw na naghatid kay Andre sa ospital. Batay umano sa kwento ng mga katiwala ng pamilya Veluz sa kanilang farm, naroon nga si Gia noong July 29 kasama ang nasa 20 kalalakihan. Sabi ng katiwala, naririnig niyang naghihiyawan sina Gia na tila masaya naman. Humarap na sa pulisya ang ama ni Gian na si dating Cavite Councilor Angelito Veluz. Nagpunta raw siya para ipakitang handa siya makipagtulungan sa investigasyon. Sa ngayon, hindi raw niya alam kung nasaan ang kanyang anak. Hindi rin daw ito tumatawag at nakapatay ang cellphone. Anya, wala siyang alam sa di umano'y initiation rites sa kanilang farm. Sinabi niya na yung pangyayari. Kaya nalaman ko na rin. Ano pong ipinayo niyo sa kanya? Ang baga ko siyempre, nangyari yan, patay yan Meron kayo pa nagutan niya kung talaga wika-wika sa atin yan. Siguro sabihin mo sa mga kasama mo, harapin niyo yun. Samantala, iniutos na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng sariling investigasyon sa naturang hazing case. We gave the NBI until Friday to give us its initial findings. Bawal na nga yung hazing, dapat stop na yan talaga. Pia Arcangel, GMA News.